Welcome back to Good Morning Boss. Isa naman pong aktibong grupo na katuwang ng pamahalaan sa pagbuwag sa krimen at paghahanda sa mga sakuna ang ating mga kasama ngayong umaga. At para pag-usapan yan, makakasama po natin si Mr. Benji Libarnes, ang advisor ng Racer, at si Amin Hamza, ang executive director ng Racer. Good morning po. Good morning. Magandang umaga. Sir, siguro before anything else, ano po ba yung Racer? Ano po ba yung pinakamandato ng grupo ninyo? Racer is mean Riders, Anti-Crime, and Emergency Response. Ayan, yun yung Racer. So, kanina nasabi ko, kayo po ay katuwan ng pamahalaan sa pagbuwag sa mga krimen at paghahanda. Siguro pag-usapan muna natin yung mga iba't ibang krimen na meron o matunog ngayon sa mga motorista. Ito yung riding in tandem. Sir, paano nyo po ba, kumbaga, sinusolusyonan itong mga ganitong klaseng problema? And if ever isang motorista ay makakita o makawitness ng ganitong klaseng krimen, ano po ba yung mga pwede nilang gawin? Sa aming mga riders, matagal na naming sinasuggest sa city government ng Quezon City paano rin kami makatulong. Ito ay mas lalong gumanda dahil nakaano namin with PNP, QCPD, at saka sa ibang no? Ang isa sa mga pinagtuunan namin ay paano makakuha ng database. Kasi ang lansangan ng Quezon City ay accessible sa lahat. So, paano tayo makakuha ng dito? Sino itong mga dumadaan dito? As per barangay, sino yung mga nandun? So, ano ang may tutulong namin? So, we have suggested that sige, magkaroon siguro tayo ng sticker system as per district. 6 na distrito, iba-ibang kasi yun din po ang suggestion ng ating district director ngayon na si Sani Pagdilaw at napag-usapan na rin ng mga punong barangay. Naayon naman kami kasi honest way siguro kung paano makatulong ang Racer sa krimen. Siguro sir, bigyan niyo po kami ng mas elaborate itong sticker system. Sa sticker system, as per district, meron po tayong mga 6 na kulay. As proposed pa lang yun, no? As proposed pa lang. At mag-uusapan naman ito ng lahat ng stakeholder. So, pag ikaw wala kang sticker papasok kayo sa isang barangay, you are subject for verification. Verification lang, hindi ka huhulihin. Okay. So dito malalaman kung from what district ka, from what barangay. So kailangan po ng kailangan po ipa-register ulit yung inyong mga motorsiklo? Hindi naman po. Hindi naman. Okay. Ayan, bukod po sa riding in tandem, ano pa po ba yung mga common na problema o krimen ng mga motorista? Regarding po sa mga krimen na nangyayari sa buong Pilipinas na po, okay. We are not centralized in Quezon City. Okay. But the Racer this is a group of nationwide from Luzon to Visayas and Mindanao. So, pinag-aaralan natin how to coordinate, paano ba mahuli itong mga kriminal na gumagamit ng motorsiklo. So, ang Racer ay magte-training tayo ng mga volunteers, ng mga riders, kung paano lang ma-counterpart yung mga kriminal na yon. Although na wala silang mga dalang baril na depensa ng sarili nila, pero tuturuan natin itong mga volunteers, riders natin, mga Racer na paano nila o anong gagawin nila kung makakita sila ng isang senaryo ng panghablot ng bag o pangagaw ng bag sa isang biktima. So, tuturuan natin itong mga volunteers na to kung paano lang ma-counterpart yung mga kriminal na yon. Okay. Yun po ang ating gagawin sa Racers bilang Riders Anti-Crime. So, ang Racer po ay hindi lang po ito nakatuon sa criminality, bagkus lalo ito sa sinasabi nilang big one, itong sinasabi nilang kalamidad na darating, wag naman po sana dumating, no, sana hindi dumating, ay nakahanda po ang Racer. Nag-training po tayo, marami tayong volunteers, nationwide po ito na magbo-volunteers yung mga riders natin. Tuturuan natin sila paano sila rescue doon sa mga biktima ng kalamidad. Ayan. Ito po, nabanggit ko na rin po, ito pong paghahanda naman po sa sakuna ng inyong grupo. Ano na po ba yung mga efforts na ginagawa nyo? Misalo na po, syempre, yung mga motorista, mabibilis yan eh. Diba? Sa pag-responde. Misalo na ngayon, kayo po ba makikibahagi din po ba kayo sa nalalapit na earthquake drill na magaganap this Thursday? Yes. Ang Racer po, ito ay member o kasama po ito ng Project Agos itong Racer, no, kung saan nagmapping tayo sa buong Metro Manila ng mga riders natin ng volunteers. Kung saan sila lugar nakabase, sila mismo ang magbibigay sa atin ng report kung ano ang nangyayari o nangyari doon sa lugar nila.
mating po isang big one or isang sakuna, imposible po na makakuha tayo ng isang informasyon doon. Kasi ganitong senaryo, pag may nangyari isang kalamidad, malaking kalamidad, agad na tanong ng mga tao, anong nangyari? So agad ang kukuhanan po natin ng full details ay yung mga riders natin na mismo doon sa lugar para makuha yung full details, yung reliable source, i-verify natin, and then ipapabot po natin sa ating gobyerno para madali po dumating ang kanilang tulong o rescue doon sa ating mga kababayan na nangangailangan. Napakaganda ng mga proyekto, katulad na lang kung paano kayo makakatulong o paano nyo po masusupo itong mga krimen in tandem. And at the same time, ito pong paghahanda ninyo sa mga sakuna. Like for example, syempre ngayon, rainy season na, marami ng mga kalamidad o alam naman natin na very vulnerable yung ating country sa iba't ibang kalamidad. And of course, ito nga, naghahanda rin tayo sa sinasabi o tinatawag nating the big one, itong earthquake. Pero balita ko, magsasagwa rin daw po kayo ng mga seminars. So siguro po invite our viewers to join. Misalo na po yung mga motorista. Yes. Tinatawagan po namin ang pansin ng lahat na nagmumotorsiklo sa buong Pilipinas, nationwide. Kami po ay ikot mula Luzon hanggang Visayas, Mindanao para magturo po ng pag-search and rescue po. Nakahanda po ang research. So, kailangan namin to ng volunteers. Dalawa lang po. Pwede kayong damayan, yung sinasabi na sympathizer. Kung makakita kayo ng krimen, makakita po kayo ng kalamidad, agad po i-report nyo po sa amin. Like road hazard, kung may nakikita po kayong mga sirang kalsada, lansangan na pwedeng maaksidente at mamatay ang mga motorista, pwede nyo po yun i-report sa amin at gagawan po natin ng action agad para magawa yung kalsada na yun. Kasi pong problema dito, kapag may mga lansangan po nasisira o kalsada, ang gobyerno natin, hindi naman nila alam yun eh. Pero kung ipabot natin sa gobyerno, madaling gawan ng solusyon ng ating gobyerno. Like lang po dyan sa Mindanao Avenue, isang malaking imbornal na kanal po, ang tinanggal yung bakal. So agad po, i-report natin kagad sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Agad po, nagawan po ng solusyon yung ganong problema. So yun po ang gusto namin. Sa lahat ng mga nagra-riders, delivery boy, o simpleng nagmumotor lang po, pwede po kayong sumali sa Riders Anti-Crime and Emergency Response para po tayo magkatulungan sa ikakabuti at ikakaunlad po ng ating bansa. Marami pong nagtatanong kung paano maging member. No? Ang RACER o Riders Anti-Crime Emergency Response, ang kailangan lang po namin ay yung inyong skills. Okay. No? Skills sa pagmamaneho, sa pagmumotor, safety riding. Nagtuturo po tayo dyan kung hindi pa po kayo marunong. Gaano? Nagtuturo po tayo ng safety riding seminar. Nagtuturo po tayo ng sport. At ito, para sa Big One, itong disaster preparedness, nagtuturo po tayo rito kasama ang SAROP, kasama ang Philippine Army. So mayroon po tayong mga partnership dito with the major agency na tumutulong at magtutulungan po kami sa pagsugpo ng krimen at saka sa sakuna. Napakaganda po ng mga proyekto na ito. Sana maraming dumalo sa kanilang seminar at sana marami pa mga motorista na sumoin o sumali sa inyong grupo. Maraming salamat po. Again, nakasama natin si Mr. Benji Libardes, ang advisor ng RACER, at si Mr. ang Executive Director ng RACER. Thank you so much. Maraming salamat sa pagkakataon.